Mga taong walang Diyos. Nakalulungkot para sa ating mga naniniwala sa katotohanang may Diyos na malaman natin ang katotohanan ring marami sa ating mga kapatid ang nasa paniniwala at kalagayang walang Diyos sa kanila. Hindi ko mabigyan ng kasagutan ang aking katanungan rin sa aking kaisipan. Papaanong hindi sila naniwalang may Diyos? Dahil marahil sa kanilang naabot na katalinuhan, ay binigyan nilang katwiran ang kahit sa kanila ay mga bagay na hindi rin nila tunay na maipaliwanag. Nagsipanghula sila sa pamamagitan ng mga teoryang kahit sila ay hindi nakatitiyak. Sinabi kong teorya sapagkat hindi napatutunayan at hindi makaya nilang ulitin upang maipakita sa realidad. Napakalaking kaibahan ng sa kahit mga kwento lang ng tao ay napatutunayan naman ng paulit-ulit at magkakatugmang salaysay ng marami. Gayon rin, lalo na't pinatutunayan rin ng kahit kasaysayan ng mundo. Ang katotohanan ng sa kasulatan ay mga patotoo ng Diyos na naipasulat sa kanyang mga lingkod. Walang alinlangan, sapagkat nasusulat nga na naganap ng lahat. Alam natin na napakarami rin naman ang iba't ibang pagkakilala sa Diyos. Sa iba ay sadyang iisa lang talaga, kaya't hindi Diyos si Jesus sa kanila. Sa iba ay iisa, ngunit nagpapalit ng anyo bilang Diyos. Minsan ay ang Ama, minsan ay ang Espiritu, at minsan si Jesus. Habang sa iba naman, ay nasa tatlong persona ang Diyos bagamat iisa. Lahat ay Diyos na magkakapantay, subalit iisa lang raw. Di ba't ang gulo? Kasi nga ay wala sa Biblia at hindi kailanman ipinangaral ni Jesus at ng mga apostol. At marami pang ibang mga paniniwala, bukod pa sa iba't ibang tawag nila sa pangalan ng Diyos. Sa lahat ng ito, ay may napakahalagang katanungan para sa ating lahat. May pag-asa ba ang tao na nasa paniniwala at kalagayang sa kanila ay walang Diyos? Kung may pag-asa bang makapiling pa rin nila ang Diyos na hindi nila nakilala o pinaniwalaan? Paano kung naniniwala man sa Diyos ay mali naman pala ang kanilang pagkakilala sa Kanya? Paano rin kung kahit nakakilala sa Diyos ay hindi naman pala nagugustuhan ng Diyos ang mga ginagawang tradisyon nila? Paano kung kahit naniniwala sa Diyos ay hindi naman tayo tunay na sumusunod sa Kanyang utos? Masasagot natin ang mga ito mula rin sa mga kaganapang nasa Biblia. Maihahalin tulad natin ang ginawa ng mga tao noon sa mga ginagawa rin ng mga tao ngayon patungkol sa kanilang pakikitungo sa anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Alam natin na maraming mga tao noon ang hindi tunay na naniniwala kay Hesus. Bagamat nakitaan nila noon siya ng katalinuhang hindi nila matumbasan. Nakita at naranasan nila ang mga milagro at kapangyarihan ng mga ginawa ng Panginoong Hesus. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ay naging matigas pa rin ang kanilang puso para paniwalaan at sundin ang mga utos noon ni Jesus. Sapagkat mas pinahahalagahan nila ang mga tradisyon at mga ritual na sa kanila ay pinaniniwalaang nagbigay raw ng pagpupuri noon sa Diyos. Na kahit sa mga kapangyarihang naipakita ni Jesus sa kanila, mga kapangyarihang magagawa lang ng Diyos, ay nangimi pa rin silang maniwalang totoo. Mula sa kanilang mga labi at bibig ay pinuri nila noon si Jesus. Subalit sa likod ng kanilang pagpupuri ay nagbalak sila ng masama upang mahuli rin nila si Jesus na lumalabag sa kanila pa ring mga batas at tradisyong pinanghahawakan. Ganito ang nakasulat sa Mark 12 verse 13 to 14. Mark 12, verse 13 to 14, King James Version. And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians to catch him in his words. And when they were come, they say unto him, Master, Hindi ba tinawag pa nilang Master si Jesus? we know that thou art true and carest for no man, for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth. Is it lawful to give tribute to Caesar or not? Subalit sa kabila ng mga tila paniniwala at pagpupuring binabanggit nila, ay ang hindi nila tunay na pagsunod kahit pa sinabi nilang, Master, we know that thou art true, that teachest the way of God in truth.
sapagkat mas pinahahalagahan nila ang kanilang mga natutunang tradisyon kaysa sa paniwalaan at sunding totoo ang mga bilin ng anak ng Diyos na nangungusap sa kanila. Kaya binalak pa nilang hulihin siya sa kanyang mga sinasabi. Hindi ba't kung atin ngayong papansinin, ay marami rin ang mga taong nananampalataya kay Jesus bilang Panginoon. Sila na bagamat naniniwalang siya ay Diyos, hindi pa rin naniniwalang siya ay tumupad na sa lahat ng kanyang mga pangako, ang kanyang pagbabalik na noon para sa paghuhukom sa Israel, kasama ang mga hintil na hindi rin naniwala sa kanya noon. Gaya ang hindi pa rin naniniwala ngayon na tayo ay bahagi na ng kanyang kaharian, ang New Heaven and New Earth, na siyang bagong kasunduan or New Covenant ng Panginoon. Ito ang pangakong hindi lang para sa Israel, kundi ang naipagkaloob na noon rin ang pangakong para sa mga hintil noon at sa lahat ng panahong darating pa. Ang pangako ng Hosea na binanggit ni Pablo sa Romans 9 verse 25 to 26. As he says in Hosea, I will call them my people who are not my people, and I will call her my loved one who is not my loved one. And, in the very place where it was said to them, you are not my people, there they will be called children of the living God. Hindi nga ba marami rin ang mga nagbibigay pagpupuri sa kanya ngayon? Umaawit ng mga praises, sumusunod sa mga tradisyon ng mga ritual noon, nagpapabautismo, nakikibahagi sa paghahati ng tinapay o Lord's Supper. Samantalang sa iba nga ngayon ay Holy Eucharist pa raw. Ano pa ang kabuluhan ng lahat ng ito kung ginagawa pa dahil sa paniniwalang hindi pa nagbalik ang Panginoon para sa Israel? At higit sa lahat, ano ang kabuluhan ng mga ito kung habang sa paniniwalang si Jesus ay anak ng Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang utos ng dapat ay pag-ibig sa kapwa? Kung hindi nagmamahal sa kapwa ng tulad sa kanyang pagmamahal sa sarili. Mark 12 verse 30 to 31. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Mga kapatid, kung wala ang ating kahit pagsisikap na makagawa para sa pagsunod sa utos ng Diyos, ano ang ating pagkakaiba sa mga taong hindi naniniwalang may Diyos? Hindi ba't masahol pa tayo sa kanila? Masahol pa na tulad rin sa mga pariseyong Hudyo noon. Kapatid, walang masama sa mga tradisyong ating pa ring ginagawa. Kung sa kabila nito, ay naniniwala na tayo sa mga ginanap na ng Diyos na mga pangako. Subalit ano ang silbi ng mga tradisyong ito kung atin itong ginagawa pa dahil sa paniniwalang hindi pa tumupad ang Diyos sa kabuuan ng kanyang mga pangako? Hindi ba tayo nakapagdadala ng kamalian sa mga kapatid? At higit sa lahat, ano ang katuturan ng mga ito kung wala naman tayo sa ating puso ng dapat na pagsunod sa hinihingi niyang pag-ibig natin sa kapwa? Kung mas pinahahalagahan natin ang mga tradisyon ng ating simbahan na siya ring dahilan ng pagtatakwil sa kanila, nasaan ang pag-ibig sa kapwa? Maniwala tayo sa pangakong pagpapatuloy ng buhay na kaloob ng Diyos, matapos man ang sakatawan, kung ating susundin ang kanyang utos ng dapat ay pag-ibig sa kapwa. Ito na ang bagong kasunduan or New Covenant natin sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay mabuti, tayong ang lahat na ginawa ng Diyos ay may kabutihan rin sa ating pagkatao. Sinabi ito sa Ecclesiastes 7:29. This only have I found: God created mankind upright, but they have gone in search of many schemes. Dahil rito, ay binigyan pa nga ng pagpapatunay ni Apostol Pablo sa kanyang sulat para sa mga taga-Roma, na hindi ang mga Hudyo lang na nakaaalam ng mga utos ng Diyos ang may kakayanang makasunod, na kahit wala sa pagkaalam sa mga utos, ang mga hintil ay makasusunod pa rin sa pamamagitan ng pakikinig sa kanila ring konsensya, sapagkat kabutihan nga na nasa lahat ng tao ang nailagay na ng Diyos. Ito ang nakasulat sa Romans 2, verse 12 to 15. For as many as have sinned without law will also perish without law, and as many as have sinned in the law will be judged by the law.
For not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. For when Gentiles who do not have the law, by nature do the things in the law, these, although not having the law, are a law to themselves, who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and between themselves their thoughts accusing or else excusing them. Sila nga noon na kahit hindi nakaalam ng sa mga utos ng Diyos, ay nakasunod sa pamamagitan ng kanilang konsensya, na nagsasabi ng sa tama at mali na kanilang gagawin. Pumipigil sa kamalian at nagtatanggol rin sa tama namang nagagawa. Kaya wala ang sinuman ang makapagkakaila na hindi niya alam ang dapat ay kabutihan niyang gagawin. Gayon rin ang sa kasamaan. Tulad ni Abel na anak ni Adam, bagamat nakatanim sa kanilang laman ang pagiging makasalanan, pinili niyang sundin ang mga utos ng Diyos. Samantalang si Cain na kahit may kaalaman rin sa dapat ay kanyang susundin, hindi tumalima sa utos, kaya't kanya na iyong pagkakahiwalay sa Diyos. Oo nga't si Abel ay namatay sa katawan, subalit sa kanya ay ang pangako ng buhay kapiling ang Diyos sa walang katapusang panahon. Habang si Cain na nagpatuloy sa buhay ng kanyang katawan, matapos niyon ay kamatayan naman sa espiritu na siyang pagkakahiwalay na niya sa Diyos. Dalawa ang uri ng mga sinasabing walang Diyos. Una, ang mga nagsasabing walang Diyos kasabay ng kanilang pagbabalak at paggawa ng kasamaan sa kapwa. Sa kanila nga ay katotohanang walang Diyos. Gayon rin ang sa mga kahit nagsasabing may Diyos, ngunit gumagawa pa rin at nagbabalak ng gawang makasasama sa kapwa. Sa kanilang mga gawa ay wika nilang nagsasabi na rin na sa kanila ay wala ngang Diyos. Pangalawa ay ang mga taong itinuturing na walang Diyos ng mga tao ring naniniwala raw sa Diyos. Dahil sa hindi nila pagiging relihiyoso at ang hindi nila pagsama sa mga simbahang nagpapatupad ng kani-kanilang sinasariling paniniwala at tradisyon, ay itinuring na rin silang walang Diyos ng mga taong nagsasabing may Diyos. Ano nga ba mga kapatid ang kahalagahan ng hindi lang sa kaalamang may Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagsunod ay naipapakita natin ang katotohanang tayo ay may Diyos? Ano ang silbi ng mga tradisyong ipinatutupad ng mga taong naniniwala sa Diyos kahit pa nga sila ay madalas na laman ng kanilang simbahan? Kahit pa nasa katungkulan at hitik ng mga ministry nilang pinangahawakan. Kahit pa sila ay nagpapatawag ng mga pastor, leader, father, o reverend, kung sa lahat ng ito ay wala ang hinihingi ng Diyos sa kanila na dapat ay pag-ibig sa kapwa. Kung gayong mas mahalaga pa sa kanila ang kanilang mga aral at gawaing pangsimbahan. Kung mas mahalaga pa sa kanila ang pagpaparami at pagpapalaki kaysa paglingap at pagtulong sa mga nangangailangang kapatid. Paano kung sa kanilang pangangaral ay humihingi pa sila at nag-uubliga ng halagang pera mula sa mga kahit mahihirap na miyembro? At sasabihing nagnanakaw sa Diyos kapag hindi nakapagbibigay ng ikapu. Sa mga ganito ba ay naroon ang totoong pag-ibig sa kapwa? Sila naman bang mga hindi kahit nakaalam sa mga aral, ritual at mga tradisyong ginagawa ng mga simbahan ay wala na sa kanila ang pangako ng kaligtasan? Paano na silang hindi relihiyoso? Silang hindi marunong magdasal? Wala na ba sa kanila ang pangako ng buhay upang makapiling ang Diyos? Paano kung nasa kanila naman ang lahat ng pagsisikap na makagawa sa pag-ibig? Mga kapatid, ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay napatutunayan ng sa atin ay totoong pagsunod sa pinakamahalaga niyang utos. Ang pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kaya kahit sa sino mang tao na nagsisikap na gumawa nito, ngayon pa man, sa kanya na ay ang mabuting kalagayan. Kapiling na ang Diyos.